maagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Krising nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ngunit mga pag-ulan nararanasan rin sa malaking bahagi ng bansa. Department of Health nakaalerto rin sa epekto ng Bagyong Krising. Operation Center inilagay sa Code White Alert. Mahigit 1,800 sasakyan stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa Bagyong Krising. Paghahanap sa labi ng missing sabongero sa Taal Lake, itinigil muna ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Tuluyan nang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Krising. Gayunman, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa lawak ng sakop ng bagyo. Para sa latest weather update, pakinggan natin si John Manalo mula sa Pag-asa Forecasting Center. Isang maulang umaga mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update sa minomonitor natin na si Bagyong Krising na may international name na Wipa. Itong Wipa ay galing sa Thailand na usually pinapangalan sa mga babaeng Thai. Base sa ating latest satellite image, by the way, kaninang alas 8 ng umaga ay mas nag-intensify pa dahil nasa katubigan na itong si Bagyong Krising, nag-intensify ito from tropical storm to severe tropical storm. Pero dahil malayo na siya sa ating bansa, ay wala na tayong itataas na signal number 3. At mananatiling signal number 2, yung pinakamataas natin na issuance. At kaninang 11 ng umaga, itong satellite image natin kasi ay 10 a.m. Pero kaninang 11 ng umaga, ay totally lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa kaninang alas 10 ay nasa 235 km ito west ng Itbayat, Batanes, at may lakas ng hangin malapit sa sentro na 100 km per hour at pagbugso o biglaang paglakas ng hangin na 125 km per hour. Ito ay nagmumove west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ito ay may kabilisan at kapag less than 10 km per hour yung movement nitong bagyo, yun po yung kinoconsider natin na mabagal na movement ng bagyo. Pero hindi po ibig sabihin na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Krising ay wala na itong magiging epekto sa ating bansa. Actually, yung extension ng mga kaulapan na associated dito kay Bagyong Krising ay nagdadala pa rin ng mga Ganun din, ang dahilan kaya meron pa rin tayo nakataas na mga signal number 2 and 1. Pero mas nabawasan ito. Also, yung influensya nitong southwest monsoon ay nagpapatuloy. Kahit napalayo na ito sa ating bansa, mananatili yung influensya ng hanging habagat. At ito ay magdadala pa rin ng kaulapan at mga pag-ulan. Kasama dyan yung Metro Manila, yung western part ng Central Luzon, western part ng Southern Luzon, western part ng Visayas at Mindanao. Base sa ating tropical cyclone warning signal, nakataas pa rin sa signal number 2 yung northwestern part ng Babuyan Islands at ganoon din yung northwestern part ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 1 din dito sa probinsya ng Apayao, Cagayan, Kalinga, Abra, Ilocos Sur at northern part ng probinsya ng La Union. Base dito sa ating forecast track, nitong nilabas natin na bulletin, Tropical Cyclone Bulletin kaninang alas 11 ng umaga, ito ay babaybayin niya itong karagatan dito sa pagitan ng Philippines at China at pupunta ito sa Southern China. At mag-i-intensify pa ito from severe tropical storm papunta sa typhoon and eventually ay hihina na ito at babalik sa severe tropical storm, papayo na sa ating bansa. Samantala, sa tulong ng UNTV News and Rescue Team, ipinakita ang naging kalagayan ng Northern Luzon kaugnay sa Bagyong Krising. Katamtamang lakas ng pag-ulan at hangin ang naramdaman na sa Ilocos hanggang Cagayan simula pa kagabi. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Pasado alas 8 ng gabi sa ginawang pag-iikot ng UNTV News and Rescue Teams, isa-isang nakita ang kalagayan ng panahon sa dako ng Timog at Hilagang Luzon. Sa kuhang video ng UNTV News and Rescue Team sa Ilocos Norte, makikita ang pabugso-bugsong pag-ulan sa Barangay Riuing, Lawag City. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ito at lalo pang lumakas bandang alas 9 ng gabi sa kaparehas na lugar. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa Enrile Boulevard, Carig Sur, Tuguegarao City. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ramdam na rin sa Barangay Buyon, Bacara, Ilocos Norte ang malakas na pag-ulan. Sa ilang minutong agwat, ipinakita naman ng UNTV News and Rescue Team Benguet ang sitwasyon sa Session Road, Baguio City. Moderate rainfall ang naranasan sa lugar, base na rin sa report ng grupo. Pagsapit ng madaling araw kanina, hindi na nagpaawat ang bagyong Krising sa pagpapakawala ng malakas na ulan. Makikita ito sa videong ibinahagi naman ng grupo mula sa Ilocos Sur sa dako ng Pidpid, Santa Cruz, Ilocos Sur. Nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa sinabayan na ng katamtamang lakas ng hangin. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng Laguna sa malakas na ulan dulot ng pinagsamang habagat at bagyong Krising. Mula South Luzon Expressway hanggang Cabuyao, Laguna, malakas na pag-ulan ang sumalubong sa grupo ng NAR. At sa pagputok ng liwanag, dito na tumambad sa grupo ng UNTV News and Rescue Cagayan ang makapal na putik sa dako ng Zone 4, Manig, Hacienda Intal, Bag-aw, Cagayan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa lakas ng ulan na dala ng bagyong Krising, pinangangambahan din ng ilang residente sa Northern Luzon ang banta ng daluyong o storm surge. Naglabas ng babala ang Pag-asa na posible ang minimal hanggang moderate storm surge sa susunod na 12 oras sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte dulot ng bagyong Krising. Tinatayang aabot sa 1 hanggang 2 metro ang taas ng alon, kaya pinapayuhan ng mga residente na lumayo sa dalampasigan at kanselahin ang lahat ng gawaing pandagat. Hinihimok din ng publiko na sundin ang mga pinakahuling abiso mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Naglabas ng abiso ang Cebu Pacific at Philippine Airlines kaugnay ng kanselasyon ng ilang flights dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Kanselado ang Cebu Pacific Flight 5J404 at 5J405 na nakatakda sanang bumiyahe papunta at pabalik ng Lawag mula Maynila ngayong araw. Gayon din ang biyahe ng Philippine Airlines Flight PR2196 at PR2197. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa karagdagang tulong at rebooking options. Walang tigil ang pagbuso-bugsong pag-ulan sa Metro Manila nitong magdamag, kaya ang ilang lugar sa National Capital Region binaha. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hindi nakaligtas sa malakas na ulan ng National Capital Region. Base sa pag-iikot ng News and Rescue Team, nagkaroon ng pagtaas ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Gaya sa Maynila, kung saan umabot sa gutter deep ang tubig kaninang madaling araw. Makikita sa video, hirap makadaan sa Taft Avenue ang maliliit na sasakyan gaya ng motorsiklo. Hanggang alas 8 ng umaga ay ganito pa rin ang sitwasyon partikular sa area ng Malate. Apektado rin ng malakas na pag-ulan ang Nabotas, partikular sa NDSS Kaunlaran. Bumuhos rin ang malakas na ulan sa bahagi ng Valenzuela City kaya nagkaroon ng pag-iipon ng tubig sa ilang kalsada. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, gutter deep pa rin ang tubig baha sa bahagi ng Dalandanan Road. Naranasan din ng malakas na pag-ulan sa Malabon. Sa kahabaan ng MH Del Pilar sa Tugatog, ilang maliliit na sasakyan ang hirap nang makadaan dahil sa taas ng tubig. Gutter
na pagbaha ang naranasan sa Concepcion, Malabon. Malakas na ulan rin na may kasamang pabugso-bugsong hangin ang naranasan ng mga motoristang dumadaan sa north at southbound lane ng Kalayaan Bridge papuntang BGC Taguig City at Pasig City. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalahan. Suspendido ang biyahe ng Pasig River Ferry Service ngayong araw ng Sabado, July 19, 2025, bunsod ng masamang panahon. Iniulat din ang zero visibility sa ilang mga istasyon, kaya't pansamantalang itinigil ang operasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at abangan ang susunod na abiso hinggil sa pagbabalik ng serbisyo. Bunsod ng malakas na ulan na dala ng Bagyong Krising, nakaranas ng matinding pagbaha ang nasa 26 na lugar sa bansa. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula sa 417 barangay, mahigit 76,000 individual o mahigit 37,000 pamilya ang apektado ng mga pagbaha. Mahigit 11,000 na rin ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. 2 ang naiulat na nawawala sa Region 6. 26 na kalsada naman at 4 na tulay ang hindi pa madaanan dahil pa rin sa mga pagbaha. Sa kabuuan, mahigit 4,500 pamilya sa Regions 1 at 6 ang nangangailangan ng tulong habang 3,800 pamilya na ang nabigyan ng ayuda. Umabot na sa mahigit 1,875 pasahero, driver at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan. Base ito sa tala ng Philippine Coast Guard mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga ngayong Sabado, July 19, 2025. Sa kabuuan, 81 vessels, 37 motorbangkas at 591 rolling cargoes ang hindi makabiyahe sa 56 na pier sa iba't ibang rehiyon bilang ang Southwestern Mindanao, Central Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Na-monitor din ng PCG ang 57 vessels at 500 motorbangkas na kasalukuyang naghahanap ng masisilungan sa gitna ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga biyahero na sundin ang abiso ng PCG at maghintay sa susunod na update para sa kaligtasan. Nagbukas ng gate ang Binga Dam sa gitna ng pag-ulan dulot ng krising. Nasa 100 residente naman ang inilikas ng Philippine Coast Guard sa Negros Occidental, habang mahigit 1,000 relief packs ang naipamahagi sa mga binagyo sa Pangasinan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagbukas ng 0.5 meter ang isang gate ng Binga Dam sa Benguet nitong Sabado ng umaga upang magpakawala ng tubig. Ito ay bunsod ng nararanasang malalakas na ulan dulot ng Tropical Storm Krising. Ayon sa Pag-asa, umabot na sa 573.05 meters ang level ng tubig sa dam na halos malapit na sa 575 meters spilling level nito. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang hilagang bahagi ng Benguet dahil sa bagyo. Sinagip naman ng Philippine Coast Guard ang nasa 151 residente sa Ilog Negros Occidental matapos ang pagbaha dulot ng Bagyong Krising. Ang operasyon ay isinagawa katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Barangays 1 at 2. Ayon sa PCG, naka-heightened alert pa rin ang kanilang mga deployable response groups para sa posibleng karagdagang paglikas. Ang pagtugon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan at pagbaha, dulot ng Bagyong Krising, mahigit 1,000 relief packs na naglalaman ng food items ang ipinamahagi sa mga apektadong barangay sa Umingan, Pangasinan. Katuwang ng Provincial Social Welfare and Development Office, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mabilis na pamamahagi ng ayuda. Tiniyak ng pamahalaang panglalawigan
na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa ngayon, inalis na ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan ng Pangasinan, bagamat nakararanas pa rin ito ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa rekomendasyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod ng Cebu matapos ang matinding pagbaha na nagpalubog sa maraming komunidad at nagdulot ng matinding trapiko. Tiniyak ng City Budget Office na may sapat na pondo ang Quick Response Fund para tugunan ang mga agarang pangangailangan. Tinalakay ng Cebu City DRMC ang pangangailangan para sa mas pinaigting na desilting at declogging ng mga estero, kabilang ang Tejero Creek na matagal nang tinukoy bilang flood-prone area. Inatasan din ni Mayor Nestor Arquival ang agarang pag-hire ng 35 job order personnel upang tumulong sa pag-alis ng debris habang isinasagawa ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Nangako rin ang Cebu City DRMO na palalakasin ang ugnayan sa mga barangay para sa mas mabilis na disaster response. Nag-issue na ng Code White Alert ang Department of Health sa DOH Operations Center o OPCEN para sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Sa ilalim ng Code White Alert, inihahanda ng DOH OPCEN ang mga gamot, medical equipment at health emergency response teams para sa mga rehiyon na tinatayang maapektuhan ng bagyo. Nakaantabay naman ang National Emergency Hotline 911 at local emergency hotlines para sa mga mangangailangan ng tulong. Muling nagbabala ang Department of Health sa publiko na mapanganib ang mikrobyo mula sa baha na maaring magdulot ng leptospirosis. Ayon sa DOH, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa atay, bato at puso ang taong maiimpeksyon nito. Paalaala ng kagawaran hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa baha upang hindi malagay sa peligro ng leptospirosis. Bug naman sa baha, agad na maghugas ng katawan gamit ang tubig na may sabon. Agad ding kumonsulta sa doktor kung lumusong sa baha nang may sugat o makaranas ng sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaring tumawag sa telekonsulta hotline 1555 para sa mas mabilis na konsultasyon. Tinukoy kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang 49 na mga lugar sa Metro Manila bilang flood-prone areas. Kasama na dito ang Maynila na ang itinuturong dahilan ay ang Dolomite Beach Project. Kaya naman nais ng isang kongresista na maimbestigahan ang proyektong ito sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito ang balita. Isa sa isinusulong na maimbestigahan sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ng Kamara ang Manila Bay Dolomite Beach Project sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nakapaloob sa House Resolution No. 56 na inihain ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang kongresista ang tagapanguna sa InfraWatch PH, isang non-government policy think tank na unang nagbabala noong 2020 laban sa proyektong Manila Bay Rehabilitation Project. Ngayon, nananawagan ng mambabatas ng pananagutan mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa gitna ito ng pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isa ang proyekto sa dahilan ng pagbaha sa bahagi ng Taft Avenue, Manila. Firstly, they have to take accountability for the Dolomite project for 2020. No? So, ibig sabihin, they have to make a determination today kung talaga bang dapat ginawa po itong proyektong ito noon. Dagdag pa nito sa isasagawang investigasyon ng mga kinauukulang House Committees kaugnay ng Dolomite Beach Project. Dapat paliwanag kung kinakailangan ba talaga ang proyekto. Gayon din kung ano-ano ang epekto nito kabilang na ang pagbaha sa ilang bahagi sa Maynila. Nasa 389 million pesos ang halaga ng proyektong hindi umano kabilang sa master plan ng gobyerno. The Dolomite project was never in the NEDA master plan. Ibig sabihin, sumulpot po ito parang kabuti dito po sa DNR line item budget for the 2020
budget. So, merong dapat magpanagot bakit nakasali po itong proyekto na ito. 389 million pesos po na pwede sana ginamit sa totoo lang para sa mga dagdag pong interventions. Tanong pa ng kongresista, may tulong ba ang Dolomite Beach Project para ma-improve ang kalidad ng tubig sa Manila Bay? Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalaala si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na mahalagang maging handa, lalo sa panahon ng mga kalamidad. Kaugnay ito sa patuloy na nararanasang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Krising at pinalakas na habagat. Ito ang balita ni Jed Neresina. Disaster-prone ang Pilipinas, kaya mahalaga ang may sapat na kaalaman at kahandaan sa kalamidad, sakuna at emergency. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng nararanasang bagyong Krising. Ayon sa Vice Presidente, bilang isang individual dapat alam mo kung ano ang mga posibleng mangyari sa iyong lugar, gaya ng pagbaha, lindol, ng bulkan at iba pa. Dagdag pa nito, importante talaga na mayroon ding emergency kit o go bag na nakahanda. Kaugnay nito, nagtatag din ang Office of the Vice President ng Disaster Operations Center na nakatutok sa anumang emergency. Ito yung in-institutionalize namin sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities. Na nakadevolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Ngunit aminado ang pangalawang Pangulo na may limitasyon pa rin sa budget nila pagdating sa pamimigay ng disaster kits at tulong. Kaya para kay VP Duterte, kailangan maglaan ng pamahalaan ng malaking pondo para sa ganitong panahon. Disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness and response. Bukod sa disaster preparedness, no comment na muna si VP Sara sa ibang issue. Hindi na rin ito nagbigay ng reaksyon o komentaryo sa pahayag kamakailan ng Malacanang na bukas ang pintuan nila para sa pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ng sama ng panahon ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa lawa ng Taal. Itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang isinasagawang search and retrieval operation ngayong araw. Mula sa Laurel, Batangas, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, kumusta ang lagay ng panahon dyan ngayon? Magandang tanghali, Rose. Simula pa kaninang umaga ay katamtaman at kung minsan ay pabugso-bugsong malalakas na ulan, ito ngang nararanasan natin dito sa bayan ng Laurel, Batangas. Dahil sa pag-ulang nararanasan, itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang isinasagawang search and retrieval operation ngayong araw. Dahil na rin sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Ayon sa PCG, bukod sa mahihirapan ang mga diver sa gitna ng lawa, nagiging malabo rin sa ilalim dahil nabubulabog nito ang mga burak. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na handa silang ipatigil ang operasyon kung may pagkakataon na manganganib ang kalusugan at kaligtasan ng mga diver. Samantala, ayon naman sa State Weather Station na Pag-asa, makararanas ng moderate to strong winds ngayong araw sa Calabarzon Region, kabilang na nga ang lalawigan ng Batangas. At moderate to rough naman ang mararanasang alon lalo na sa mga malapit sa dalampasigan. Sa ngayon ay nasa blue alert status ang Batangas Provincial Risk Reduction and Management Council. Kaugnay nito ay naka-activate yung Bravo Protocol o Oplan Alisto ng Batangas PDRRMC kung saan inaatasan ang lahat ng Incident Command Management Post. At yan mo ng ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Rose.
Benedict, ibig sabihin temporary lang na itinigil itong paghahanap sa mga labi ng missing sabungeros dyan sa Taal Lake, pero oras ba na bumuti ang kalagayan ng panahon ay ire-resume yung kanilang operasyon? Yes, Rose, gaya nga kahapon, umaga kahapon dahil may naranasang pag-ulan ay suspendido muna yung operasyon. Pero bandang 2:00 ng hapon naman kahapon ay nag-resume ulit ang operasyon. At yun din ang inaantabayan na natin, Rose, kung ano yung iaabiso ng Department of Justice na kung itutuloy ba ang operasyon ngayong araw. O malaki pa ba yung bahagi ng hindi nagagalugad ng mga operatiba para mahanap yung mga labi ng mga missing sabungero dyan sa Taal Lake? Rose, ayon sa spokesperson ng PCG ay nasa 4 na quadrant itong pinaghahanapan at ngayon ay nasa pangalawa pa lamang itong ginagalugad nga ng PCG divers at katulong na rin yung remotely operated vehicle o ROV. Kaugnay naman ang kalagayan ng panahon dyan, Benedict, meron na bang napaulat kung mayroong mga kababayan natin na naapektuhan ng anumang trahedya dahil sa masamang kalagayan ng panahon katulad ng pagguho ng lupa o kaya ay pagbaha? Rose, kahapon nagpulong ang Batangas Provincial Government kasama yung mga lokal na pamahalaan at dahil hindi naman masyadong apektado itong lalawigan ng Batangas nitong ang Bagyong Christine ay mga paghahanda lamang yung mga tinalakay nila doon nga sa naging pagpupulong ng mga local official sa buong lalawigan ng Batangas, Rose. Ibig sabihin niya na hanggang sa mga oras na ito ay wala namang mga kababayan dyan sa lalawigan ng Batangas na kinakailangang ilikas. Oh yes, Rose. Gaya nga nung Oplan Alisto ay naka-standby lang itong mga lahat ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga bayan dito nga sa Batangas at kung may mga ngailangan nga na ilikas ay kaagad naman silang tutugon dito, Rose. Alright, mag-ingat kayo dyan. Benedict Samson nagulat ng live mula sa Laurel, Batangas. Samantala, pinoproseso na umano ang sworn affidavit o sinumpaang salaysay ni Julie Patidongan alias Totoy na isusumite sa Department of Justice o DOJ. Kahapon ay nasa DOJ si alias Totoy at kinausap ng mga opisyal ng kagawaran. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, may ibinigay na bang timeline ng DOJ kung kailan nila matatapos ang pagproseso sa affidavit ni alias Totoy? Magandang tanghali, Rose. Walang ibinigay na timeline ng ang Department of Justice sa DOJ. Aminado yung kagawaran na medyo matagal-tagal na itong kanilang ginagawang investigasyon dahil since 2021 pa nawawala itong missing sabungero sa mag-4 na taon na at sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Tiniyak naman ang DOJ sa mga kaanak ng missing sabungeros na hindi nila bibitiwan ang kaso. Kahapon ay nasa Department of Justice ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Bahagi pa rin ito ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, pinag-usapan nila o ano yung update sa kaso. Dagdag pa nito, pinoproseso na ang pagsusumite ng sworn affidavit o sinumpaang salaysay ni alias Totoy sa DOJ. Mahalagang panumpaan niya ito para magamit yung kanyang salaysay sa korte kung sakasakaling magsasampa na ng formal na kaso. Pinag-aaralan na rin ng mga otoridad kung anong mga reklamo o kaso ang isasampa sa hukuman. Still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. Nanawagan din ang DOJ sa kaanak ng missing sabungeros na makapagtulungan sa investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga DNA sample. Ito ay para sa cross-matching sa DNA naman ng mga nakuhang mga buto dyan sa Taal Lake. Kung ang ating update, balik sa Rose. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Quezon City. Nagsampa ng urgent request sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kanilang request for temporary release para sa former president.
Batay sa request, pinapahold muna nila ang pagpapasya sa kanilang hiling dahil naghihintay umano sila ng mga dokumento at impormasyon upang suportahan ang aplikasyon. Sinabi ng abogado nitong si Nicholas Kaufman at ng defense team na sinubukan nilang kumuha ng ilang partikular na impormasyon mula sa undisclosed source. Nanghihingi pa rin umano sila ng independent assessment na may kinalaman sa kaso. Gaya ng maraming Pilipino, nakaabang na rin ang ilang senador sa sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa July 28. Kabilang sa kanilang wish ay may kinalaman sa mga may init na usapin sa bansa ngayon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mayroon ng kanya-kanyang wish list ang ilang senador sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address sa July 28. Sa magkakahiwalay na panayam sa mga nagdaang araw, isa ang online gambling sa mga isyong nais marinig sa SONA ng mga senador. Bunsod dito ng paglaganap ng sugal na nagdudulot ng maraming problema hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga menor de edad. Gaya ng ginawang pagpapatigil ni PBBM sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO noong 2024, hiling ni Senador Joel Villanueva, total ban din sa online gambling. Well, ang expectation ko, number one, maban ng totally itong online gambling dahil itong online gambling, masahol pa po ito sa POGO eh. Ang online gambling, ang tingin ko po dyan, isang kumunoy na unti-unti tayong nililibing ng buhay pag hindi natin ito wawakasan. Pagpapatigil din ng online gambling ang hangad ni Senador Raffy Tulfo. Aniya, hindi pwedeng higpitan lang ang regulasyon dito. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, bake and amend, Mr. President. Pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. Para naman kay Senador JV Ejercito, dapat tutukan ng Pangulo ang pagpapaunlad ng infrastruktura lalo pat na pag-iiwanan na ang Pilipinas sa ASEAN region. So kung ako po ang tatanungin nyo, sana ang gusto ko marinig sa SONA ng Pangulo, I hope that he concentrates again on infra development kasi itong kailangan natin gawin. That's what the other countries did 30 years ago. And ngayon tayo naghahabol. May away pa, may gulo pa ngayon, political bickering. Siyempre, we have to, kahit papano nakaka-apekto. Sana itong last 3 years, concentrate on that, concentrate on energy development, agri, healthcare. Sagot naman sa problema sa kalamidad ang inaasang maririnig ni Senador Loren Legarda sa SONA ng Pangulo. Dapat yung ating pagka-vulnerable na tinatawag, dapat yung ating pag-akma ng ating pamumuhay ayon sa mga bagyo at baha. Ang tagal-tagal na nangyari ito pero hindi pa nasasagip ang marami sa atin. Kaya yung aking prioridad. Ngunit si Senador Ronald Bato de la Rosa, wala na anyang expectation sa gobyerno. Ayaw ko lang umasa. Nag-hope na lang ako na mag-focus sila na pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Yun na lang ang aking hope. Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasunod ng pagsusumite ng resignation, tiniyak ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta na magtutuloy-tuloy ang operasyon ng komisyon. May ilang bilin din ito sa mga susunod na mamumuno sa ERC. Ito ang balita ni JP Nunez. Pwedeng bumaba pa ang singil sa kuryente. Ito ang iniwang hamon ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta sa bagong pamunuan ng Energy Regulatory Commission habang naghahanda na siyang bumaba sa pwesto ngayong Agosto. Meron pa talagang space para mapababa yung presyo ng kuryente. Yung isang pinakamadali nga na pwedeng magawa ng ERC dyan ay i-pursue talaga itong fuel cost audit para masiguradong yung tamang presyo lang ang sinisingil ng ating mga distribution utilities at electric cooperatives sa ating mga consumers. Sinimulan na ng ERC ang paglalabas ng show cause orders laban sa mga power generation companies para pagpaliwanagin ang mga ito kung bakit walang sapat na basihan ang sinisingil na fuel cost sa publiko.
Sa nalalapit niyang pag-aalis sa pwesto sa August 8, tiniyak ni Dimalanta puputol ang operasyon ng komisyon. Si Dimalanta ay papalitan ni Attorney Francis Saturnino Juan. Sa gitna ng transition, tiniyak niyang mananatiling maayos ang operasyon ng komisyon at may mga hakbang na ring isinulong para protektahan ang mga consumer. I hope that this puts to bed any concerns or any anxiety that there will be a vacuum in the operation of the commission. Bilang bahagi ng transition, tinatapos na ng ERC ang mga pending na desisyon, kabilang ang 17 Ancillary Services Procurement Agreement na target mailabas bago siya bumaba sa pwesto. Bukod dito, ipinagmalaki ni Dimalanta ang mga naiwan niyang reforma, gaya ng live streaming ng ERC meetings para sa transparency at ang paglalatag ng Retail Aggregation Program o RAP. Naitala rin ang mababang generation rate sa ilalim ng kanyang termino. This year actually, since January until May, nakita natin yung talagang significant lowering of rates in most regions in the country, the lowest generation rates in the last 10 years. Ayon kay Dimalanta, sa ngayon ay wala siyang balak humawak ng ibang posisyon sa pamahalaan at nais niya munang maglaan ng oras para sa pamilya at kaibigan. Panawagan niya sa publiko, bigyan ng pagkakataon ang mga bagong opisyal ng ERC na patunayan ang kanilang sarili at gampanan ang kanilang tungkulin dahil ito rin ang kanyang hiling noong siya ay maupo noong 2022. JP UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumubuti na ang ipinatutupad na seguridad sa Pilipinas. Ito ang tugon ng pamahalaan sa inilabas na alerto ng China kung saan pinag-iingat ang mga Chinese na nagpaplanong mag-aral dito sa bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Walang dapat na ikatakot mga dayuhan na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. Sa press conference kahapon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bumababa na ang naitatalang mga krimen sa Pilipinas. Kaya't masasabi ng pamahalaan na mayroong improvement sa seguridad sa bansa. Ito ang naging palasyo ng matanong sa kanilang reaksyon hinggil sa inilabas na babala ng China kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. As far as the government is concerned, alam po natin na sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo. Kahapon naglabas ang advisory ng Ministry of Education ng China kung saan pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan na balak mag-aral sa Pilipinas. Bunsod umano ng tumataas na krimen na target ang mga Chinese national. Galang naman ng Malacanang ang inilabas na alerto ng China. Pero siniguro ng mga ito na gumaganda na ang sitwasyon ng seguridad sa Pilipinas. Anila makikita na ang kanilang pagbabago tulad ng mabilis na pagresponde ng Philippine National Police. Nabawasan o nawala na rin umano ang extrajudicial killings o EJK dahil sa war on drugs. Dagdag pa nito gumanda rin ang ranking ng bansa sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. Muli naman tiniyak ng pamahalaan sa mga foreign national, maging sa mga Chinese na mabibigyan sila ng sapat na protection dito sa Pilipinas. Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng protection. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na walang sino man dayuhan na bumibisita dito sa bansa ang nakaranas ng harassment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sagot na ng Croatian employers ang mga gastusin sa recruitment ng mga Overseas Filipino Worker o OFW na nagnanais magtrabaho sa Croatia. Ito'y matapos pirmahan ang sa pagitan ng Pilipinas at Croatia tungkol sa implementing guidelines for the pilot project on the recruitment and employment of Filipino hotel workers in Croatia.
Layo nitong bigyan ng mas ligtas na proteksyon at magandang oportunidad ang mga OFW na nagnanais magtrabaho sa naturang bansa. Una nang ipinagbigay alam ng Department of Migrant Workers na higit 3,000 mga OFW ang hinahanap ngayon sa hospitality sector ng Croatia, gaya ng pagiging housekeeper, front desk staff at iba pa. Mahihirapan umanong ipatupad ng maliliit na negosyo ang dagdag sahod na 50 piso kada araw. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, hindi mapapakinabangan ng lahat ng nasa labor market ang itinakdang aumento. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Nangangamba ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na hindi kayang tugunan ng maliliit na negosyo ang 50 pesos na dagdag sahod ng mga empleyado sa National Capital Region. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., maaaring kayang sundin ito ng malalaking kumpanya gaya ng kanilang mga miyembro, ngunit hindi tiyak kung magagawa rin ito ng ibang small, micro and medium enterprises o MSMEs. Baka mahirapang mag-comply, dahil sa ngayon, even without that, every month, binubuno nila yung mga pasweldo nila na dagdagan, baka mayroon mga ma-discourage. Paliwanag niya, maaari itong magdulot ng pagtataas ng presyo ng ilang produkto, gayon din ang pagbabawas ng mga empleyado o maging pagsasara ng ilang maliliit na establishmento. Dagdag pa ni Ortiz Luis, mahalagang bigyang pansin na hindi lahat ng nasa labor market ay makikinabang sa aumentong ito. Apektado lang ng pagtataas ng sweldo yung nasa formal sector, minimum wage earner. Wala pa 5 billion yun wala pa 10% yung the rest. Alala mong mga employer, alam mo mga farmers, mga peasant folks, tribes driver, alam mo mga employer sino magtataas ang sweldo nila. So pag nagtaas ang presyo, sila ang kawawa. Anya, iginagalang nila ang itinakdang dagdag sahod, ngunit nakikita rin ng grupo na minorya lamang ang makakaramdam ng magandang epekto nito. Samantala, siniguro naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na patuloy nitong prioridad ang kapakanan ng mga manggagawa ng bansa. Kami po sa Department of Labor and Employment magpapatuloy na pagmo-monitor ng mga haganapan nang sa ganun ay matiyak natin na matanggap ng ating mga manggagawa at tuparin ng ating mga employers ang mandato po na ipinalabas na kinalaman sa karagdagang 50 pesos para po sa ating mga minimum wage earners. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinuko ng social media influencer na si Cherry White ang kanyang driver's license sa Land Transportation Office kaugnay ng kaso ng reckless driving matapos mag-viral ang video niyang sumasayaw habang nagmamaneho sa Cainta, Rizal. Ayon kay LTO Chief Attorney Greg Puha Jr., humingi ng paumanhin si White at nangakong tutulong sa ahensya sa pagtataguyod ng road safety. Pinaliwanag ni White, 3 buwan na ang nakalipas nang i-post niya ang video sa Instagram at ang pagkalat nito ay dulot umano ng muling pag-upload ng ibang netizens. Nauna nang sinuspinde ng LTO ang kanyang lisensya sa loob ng 90 araw at inatasan siyang magsumite ng dokumento ng sasakyang ginamit sa insidente. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Labindalawang pulis na umano'y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero, pinangalanan na ng whistleblower. Isang retiradong general sinasabing dawit rin sa kaso. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Umano'y tanim buto sa Taalik
Wag na kalokohan ng Department of Justice. Ilang personalidad na dawit sa drug war killings sangkot rin umano sa pagpatay sa Isabong. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Pangingisda malapit sa search area ng missing sabongero sa Taal Lake, mahigpit munang ipinagbabawal ayon sa Philippine Coast Guard. We are securing the area. Kasi itong usually sacks na nakukuha natin within doon sa nabanggit ko na area natin. So we are preserving this, and itong araw, itong diving operation, nakatutok pa rin tayo dyan. Labi na natagpuan sa Nueva Ecija, kumpirmadong sa nawawalang TNVS driver batay sa DNA matching ng National Bureau of Investigation. Bago pa po makita ang biktima, na connect na po namin yung sample na nakuha namin sa sasakyan at yung sample sa pamilya, at nag-match po ito sa 3 anak po ng victim at dun sa nakuha naming unknown specimen sa sasakyan. 99.99% si Mr. Cabrera po yan na-identify. Philippine Coast Guard sinimulan ng gumamit ng remotely operated vehicle sa paghahanap sa Taal Lake kung saan hinihinalang itinapon ang mga nawawalang sabongero. Higit 5 milyong plaka ng mga bagong sasakyan, target ng maipadala at maipamahagi ng Land Transportation Office sa mga district office sa Setyembre. 2015, kotse. Tapos, since na ano na daw ngayon, pwede na daw sa website yung LTO tracker. Chinek po namin. Tapos yun, meron na naman. Tapos, sinadya ako na dito. Pumunta. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices, pero produce na lahat ng bills. Panukala upang amyendahan ang economic provisions at Article 1 ng 1987 Constitution, muling inihain sa Kamara. Merong konting pagbabago dahil yung ating ipinail at naipasa noong 18th Congress na resolution of both houses number 2 only covers the amendment to restrictive economic provisions. But this time around, the RBH1 includes the amendment to Article 1, which is the national territory. Paulo Tantoco, hindi kasama sa official entourage ni First Lady Lisa Marcos ayon sa Malacanang. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. National Police Commission o NAPOLCOM tiniyak na walang sacred cow sa mga sangkot sa kaso ng missing sabongero. Mga butong nakuha sa Taal Lake nasa drying stage na. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa alpha group na yan, anyone involved in the alpha group will be charged kung tama ang case doon. Vice President hindi dapat ituring na spare tire. Pagiging Vice-Presidente kasing halaga ng papel ng isang Pangulo ayon sa Office of the Vice President. The Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the responsibility? It's the Vice President. 4 hanggang 6 na senador payag i-convene ang impeachment court sa August 4 ayon kay Senator Joel Villanueva. Baka biglang mag-jump in yung mga iba na may kasunduan na, no? Hindi po, it's an informal meeting, but we have about 4 or 6 senators na nag-agree dun eh. Mga barko ng China umusad palapit sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos sa Zambales. Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area.
wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Paghingi ng sorry ni alias Totoy, hindi uubra kay retired Lieutenant General Jonel Estomo. Pagsasampa ng kaso, itutuloy kung hindi babawiin ang bintang. Alam mo, unang-una, gaya ng sabi ko, masakit mawala ng mahal sa buhay, masakit matigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung nilink niya ako dito sa meeting sa Bungero na to. Isa pang sako na may kahina-hinala umanong laman, nakuha ng Philippine Coast Guard Technical Divers sa Taal Lake. So etong ROV ay may malakas na ilaw na nakakatulong na makita yung ilalim, lalo na yung sa parte ng lakebed na medyo mabura. And of course, yung operations nito mas extended. So halos 2 hours ang tinatagal ng ating ROV. Mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte handa umanong pakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Budget ng OVP hindi hinahadlangan ayon sa Malacanang. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga areas suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Nasa 100 Pilipino, nasa scam hub pa rin sa Myanmar-Thai border ayon sa DFA. Ang tingin namin ngayon, there are about maybe close to 100 or maybe 90 to 100 na nasa tawag nyon, scam farms doon sa Thai-Myanmar border. Grupong 4 of Spades nagbabalik na may bagong single na Aura. Ilang lugar sa extreme northern Luzon nagsagawa na ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Krising. Dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no? Papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Sapat na paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Krising, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. Statement of Assets, Liabilities and Network at Bank Records ni Vice President Sara Duterte maaring hilingin sa impeachment trial ayon sa isang kongresista. Lahat po yan pwedeng buksan pagkaho nasa impeachment trial na po. 3 nominee ng Tinggog Party List nagbitiw. Asawa ni House Speaker Martin Romualdez na si Congresswoman Yeda Romualdez mauupong ikatlong representative. Sinasabi nila dahil sa nawala si 3, 4, and 5, marapat lang sana si number 6 ang makaupo. Ang pang-anim ay si Congresswoman Yeda Romualdez. So siya po yung pang-anim na sinertify ng komisyon na siyang uupo kapalit ng number 3 na nominee ng naturang party list. At 50 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila ipinatutupad na. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 2:19 na nagsasabi, sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magta ng di matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason,
Ako si Rosa Licos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.